Welcome guys, tara pag-usapan natin ulit ang price action ni BTC. Paalala nga, dito financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang magbigay ng insight about kay BTC and stock market and forex trading. Yun lang. Bali, nakikita natin ngayon ay Sunday ngayon and wala masyadong volume. Possible pwede ito paglaruan mamaya ng mga ways, pero yung candle natin ngayong umaga maganda siya kasi nag green tayo, pero nung nag-touch tayo sa 200 EMA natin still rejected, bumaba. Possible mangyari mag red candle to pailalim, itulo tayo palabas nung parallel channel natin. If ever magkaroon ng news mamaya, alam mo naman si Trump, mahilig sa Sunday news. Ewan ko ba dun, pag Sunday pinapampang market Kung if ever ipap ni Trump mamaya, possible umangat tayo dito ulit. Yan, if ever hindi mangyari, lalabas lang tayo dito, then baka mag follow up. Siguro bantayan lang ito ganyan, then susubukan bumalik sa loob. So if ever hindi tayo sumampa ulit sa loob, baka yun na, tutuluan na yan hanggang dito muna yung sinasabi ko sa weekly natin na support. Ito yung sa weekly support natin to. Hanggang dito lang tayo yan. Dito muna yan banda, bago tumulo papuntang mag-dribble muna tayo dyan. Hindi naman ganun kabilis yan, pero ganyan. If ever talaga may negative news talaga, yan dito lalabas tayo dyan. So far okay pa naman, hindi pa naman ganun ka pero para sa akin kasi ito mga ganitong pattern kasi pailalim talaga yun na ito lang kasi maganda lang tong kandilan na to dahil FOMC meeting natin to maganda yung interest rate still same pa rin, walang binagbago, 4.5 yung kaya goods yun para sa market kasi hindi nagtaas. Then sabi nga ni Powell, from 25 billion gagawin nilang 5 billion na lang expenses nilang this month, kasi siguro dahil kilalabog sila ni Elon Musk, dahil sinek na ni Elon Musk na yung credential, kaya siguro napilitan sila magbawas kasi dami nilang mga hindi dapat expenses pero dami nilang gastos, diba? And then baba tayo sa time frame or else sa mga intraday, yun lang, same pa rin. Ako siguro pag ito binasan niya dito, milalim siya, possible kunin niya ito muna yung tatalbog, baka kasi magano yun dito gawin ganyan, sinot the crime din nilabas ulit if ever, kasi dapat ang originally natin na pag ganito yan, kung hindi maganda yung FOMC meeting natin noon, hindi ba ganyan yun noon, nakaganito ganyan, maganda yung FOMC meeting, napabalik tayo sa taas. Pero if ever hindi maganda, tutulo talaga tayo nun yan. Pero if ever maganda mamaya, balikan tong 86 din reject ganyan, susubukan to basagin, then change of trend. Pag nakalabas tayo dito, mag-change of trend yun mangyayari.
magiging bullish tayo nun. Pero if ever hindi mangyari yon, well, tutulo tayo, babagsak tayo dito. Still, game plan ko is waiting pa rin ako sa 70k. Then hinihintay ko tumulo. Then gusto ko makita yung bounce play kung gaano kataas. Then pag mauntog or ano, sell agad. Mabilisan lang kahit pag naka-leverage ka nga, sabi ko nga malaki na yon, mabilisan lang. Then Ethereum, same, ganun pa rin, wala naman magbago. Dito pa rin yung bear flag na sinasabi ko kahapon na tinitignan ko. Then pang di tayo sumampap palabas dito, tutulo tayo hanggang dito. Yun lang din, same pa rin. Then sa news, wala naman masyado. Still, sabi dito sa Well Insider, move in Shenzhen of limit up questioned by police. A growing community tension over move mainnet delays daw. Then 100 million financial KOL market and shadow market maker with questionable finance ties. Pero ganito kasi mga fake news to, hindi natin alam kasi mga market maker gusto nilang babagsakin yung market para makabili sila sa ilalim. Then papump nila, pinump nila, may iiwan yung mga retailer. Ganun naman ang gameplay nila. Then Pakistan exploring BTC mining to absorb surplus electricity and ease pressure of the power sector with the Ministry of Energy consulting special tariff. Etong yung maganda to kasi nabigyan sila ng malaking tariff. Baka possible hindi maganda to sa BTC mining. Ayun lang. Then CoinGlass, still waiting pa rin tayo. Ay, baka possible ito maliquidate dito kasi bumibelo na pataas, baka tawin to. Then mamayang gabi possible ito na. Then mabilisan lang, 24 hours, still stable pa rin ang market, wala pa rin masyadong galaw ngayon. Then ayun lang, still ganun pa rin tayo sa market, walang pinagbago. Still waiting pa rin ako tumulo sa 70k. Then waiting for bounce play. Then bye, yun lang. Ayun na. Always remember, trend is your friend. Bye bye.